Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, are ay isang raw vlog dahil gagawa tayo ngayon ng isang maiksing video para na sa ganoon ay ma-update kita kasi marami naghihintay ng info na to at very important na malaman mo ito. So hindi ko alam kung yan ba ay nabalitaan mo na or ngayon mo palang din narinig or gusto mo ng confirmation. So Raga, kino-confirm natin na na-publish na doon sa Gazzetta Ufficiale yung tungkol doon sa hinihintay ng marami na Decreto Flusy para sa 2023 hanggang 2025. Ang date na na-publish yan as per records ay October 3, 2023. So ngayon ay ipapakita ko sa iyo at ibabanggitin ko sa iyo Raga yung mga importante na info na alam na agad natin ngayon. Pero hayaan mo, gagawa pa rin tayo ng mas maayos at saka full info na vlog tungkol dito sa Decreto Flusy. So isa-isahin natin ngayon. 452,000 ang kwote na para doon sa tatlong taon, 2023 hanggang 2025. Gaya ng ating nabanggit na dati, 136,000 para sa 2023. Tapos ay 151,000 naman sa 2024. At saka pinakamalaki, 165,000 para sa taon na 2025. Gaya ng ating nabanggit na dati pa at ating inaasahan, kino-confirm din natin na dito sa bagong Decreto Flusy, unlike nung mga lumipas dati, nung mga nagdaan na Decreto Flusy at saka yung ongoing ngayon, itong bago na Decreto Flusy ay kasama dito ang mga Colf at Badanti. Yung nasa domestic sector kasama dito. Okay? So kagaya ng ating nabanggit na doon sa ating mga previous vlogs, kino-confirm din natin dahil ito ay nandun na sa Gazzetta, 9,500 para sa taon na 2023, 9,500 ulit para sa 2024 at ganun din para sa 2025, 9,500 pa rin. Medyo kukunti yan kumpara doon sa ine-expect nung Asin.Colf. Pero nonetheless ay kasama pa rin at yun nga yung confirmed na numbers para dito sa Laboratori Subordinati Non Stagionali nel Settore dell'Assistenza Familiare e Socio-Sanitaria. Kung saan ay dyan sa sector na yan, kasama yung mga Colf at saka Badanti. Gaya din ng ating nabanggit na, at ito ay naipaliwanag na natin, yung ine-expect natin na click day. Pagka sinabi na click day, ayan yung start kung saan ay pwede nang mag-apply online. Okay, yung mga datore di lavoro, sila yung magpa-process. Ngayon, ang click day, ibig sabihin ay paunahan din. Okay, kung mas maaga ka na i-invia ng iyong demanda, mas malaki yung chance mo kung ikaw ay qualified, lalo na at saka yung datore na mag-hire, ibig sabihin ay mas malaki ang chance na ikaw ay mabibigyan ng nulla osta. So, ang click day, dahil nga ng gaya ng ating na-explain na dati ay kapag na-publish na yan sa Gazzetta, yun ang pagbabasihan, yung date of publication. So, ang nakalagay doon ay October 3, 2023. So, after 60 days, yan na yung una na click day. And then, after naman ng 62 days, yan yung second na click day. And after ng 70 days, yan naman yung patatlo na click day. So, ngayon ay aalamin natin kung sino-sino ang kasama doon sa una, pangalawa, at saka doon sa patatlo na click day. So, ang kasama doon sa unang click day ay yung mga non-stagionali na kung saan yung kanilang country of origin ay mayroong accordi di cooperazione sa Italia. Okay? Yan ay, kung babasihan natin doon sa 60 days after ng October 3 ay December 2. Yung isa naman, after ng 62 days, para naman yun doon sa iba pa na Laboratori Subordinati na hindi rin stagionali ay December 4. And then yung para naman sa Laboratori Stagionali, yan naman ay December 12. Pero ang lahat ng yan ay simula ng alas 9 ng umaga. So yun muna Raga ha, dahil yun naman yung mga importante na mga info na dapat na agad nating malaman. Hayaan mo, gagawa ulit tayo ng follow-up na vlog, na mas maayos na vlog para na sa ganun ay mas makita mo at mas maintindihan mo pa yung nilalaman nito at saka syempre dadagdagan pa natin yan ng mga info. So for now, yan muna. Salamat sa panonood mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie Raga. Alla prossima.